Ganito lang ito kasimple gawin at syempre hindi tayo dito bibili ng custard filling kundi gagawa lang po tayo. At ang ganda nito tingnan sa ating mga estante at pwede talaga natin itong pangbinta sa mga school canteen. Kaya tara na, umpisahan na natin yan. So dito ay gagawa lang tayo ng kalahating kilo pero marami na yung magagawa natin kasi 30 grams lang yung putol natin dito. So dito sa ating mixing bowl ay pagsamasamahin lang natin yung ating harina, yeast, bread improver at powdered milk. At sunod nating ilagay yung ating itlog, light brown sugar, vanilla extract at asin at tubig. At gumamit ako dito ng all-purpose flour pero pwede naman talaga tayo ditong gumamit ng bread flour. At para mas lalong sumarap at lumambot ay pwede talaga tayo ditong gagamit ng evaporated milk imbis na tubig. Kailangan talaga na pag gumawa tayo ng ating dough, kung idaan natin sa ating mga dough roller machine o di kaya masahin natin ito ng manu-manu ay kailangan talaga na tunawin muna natin yung asin at asukal bago natin basain yung harina para hindi din magaspang yung ating dough. At gagamit lang ako dito ng BOS or yung butter well substitute ng Achievers. Maganda kasi ito mga kasi malambot at mabango yung ating dough. Kaso nga lang medyo may pricey po ito, may kamahalan pero worth it naman po, ang sarap at ang bago. At pinangkinis ko yung dough sa dough roller machine at pinutol ko ito sa 30 grams lang at agad ko na itong pinigura ng pabilog. Hindi na ipakita natin yung pagputol at pagpigura kasi na bigla po tayong nawala ng ilaw. At binasa ko lang ho yan ng tubig at lagyan natin ng streusel or yung ating toppings. Yung ating streusel recipe mga ay nasa video screen lang natin ay pagsamasamahin nyo lang yan ay may marami na po tayo niyang mga video. Pagsamasamahin nyo lang yung mga ingredients sa ating streusel and then lamas-lamasin hanggang sa magkaroon po tayo ng mga crumbs. At pagkatapos po natin itong maisalansan ay palaparin lang natin yung ating dough. At pagkatapos nito ay paalsahin lang natin. At habang nagpapaalsa tayo ng ating dough ay magluto tayo ng ating custard. So dito na meron tayong egg yolk, condensed milk at cornstarch. At dinhaluin muna natin yan bago natin lagyan ng evaporated milk. At lutuin natin ito sa mahinang apoy lang ng ating kalan at itong mga langga ay optional lang naman kung maglagay kayo dito ng food color na egg yellow. Ito ay optional lang naman. Haluin lang talaga natin yan hanggang sa lumapot. Huwag tigilan sa paghalo kasi madali lang masunog yung ilalim. At hindi lang na-on yung ating camera, nilagyan ko ito ng 2 tablespoon ng margarine. At ito okay na mga pwede na natin itong isalin sa ating mga plastic piping bag. At nang umalsa na ito ng mga 60% ay dahan-dahanin natin itong gawa ng butas sa gitna. I-press down lang yan natin ng dahan-dahan. At pagkatapos ko itong nagawa ng butas mga na medyo malapad sa gitna ay nilagyan natin ng palaman. At pagkatapos nating lagyan ng palaman ay i-rest muna natin itong ng mga 20 to 30 minutes bago natin isalang. At lutuin natin ito sa may init ng ating oven na 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos. At nang ito'y naluto na ay pinatungan ko yung ating custard ng caramel sauce. Ay kayo mga ay pwede tayong pumili dito na yung kahit ano pong ilagay ninyo dito. Pwedeng strawberry jam, pwedeng mango jam. Kayo nang bahala kung ano yung i-design or yung flavor na ilagay ninyo dito sa ibabaw. At masarap din dito ilagay yung peanut butter, yung biscuit sauce, at yung blueberry. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong ipatong dito sa ating custard. At ito'y optional lang naman pero maganda ding tingnan. Nagdas ako dito ng powdered milk. Ito yung puti sa ibabaw. At uulitin ko, 30 grams lang yung putol ng ating dough. Pero mas maganda pa rin ito tingnan pag malaki yung ating dough at malapad yung butas sa gitna at marami yung lagay na custard filling. Kaso nga lang, ito ay mura lang yung bintahan natin dito kasi 30 grams lang yung putol. At hanggang dito lang tayo mga Maraming salamat at bye-bye!